Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi. Kininausab si Father Jesse Langgam. Maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikakawhaan og duha nga semana sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Agosto 31, 2021. Mga igsuon, ang ebanghelyo nga atong pamalandungan atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miadto si Jesus sa Capernaum, sa kalungsod sa Galilea, di nagtudlo siya sa mga tao sa adlaw ipapahulay. At tingala silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo, kay may gahom man ang iyang mga pulong. Dito sulod sa sinagoga, may tao nga giyawaan, ug sa makusog misinggit siya, Jesus nga taga Nazaret, usay imong tuyo kanamo. Yanhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kung kinsa ka. Ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios. Giingnan ni Jesus ang yawa, hilom og gula sa tao. Gilamba sa yawa ang tao sa atubangan nilang tanan, ug unya migula siya nga wala unsa ang tao bisag jutay. Nahibulong ang tanan og nag-ingnanay. Unsang pagtulon-ana kini? May gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa. Ug mikaylap ang balita, bahin kang Jesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Usbon ko maayong buntag kaninyong tanan, mga igsuon ko ni Kristo. Kadumdum ko sa una dihang gamay pa kong bata, no? Eskwela ko sa elementary. Ang amuang catechism teacher, no, amuang katekista, no, nga mao'y nagtudlo na mo sa amuang religion classes sa dihang grade 5 pa ko. Gipa-drawing mi niya, no, og unsay amuhang unsaon na mo pag portray ang amuang image no sa Ginoo. At tuod man tungod kay sa akong kagamayng bata, no, ang akong hunahuna gid sa una nga ang Ginoo usa ka tigulang nga tawo, no, dako nga tawo nga tigulang nga bunguton, puti buhok, inana no kanang nga imahe. Kung akong gidrawing, no, kanto sa papel nga nagihatag namo sa among teacher. Then I don't know exactly kung unsay nahitabo, kung sakto ba to o dili, kay ikuha ra man no sa maestra, no, nya wala pud gibalik sa amo. Pero basta gani maghisgot ta mga igsuon og Ginoo, no, pulong Ginoo. Daghan kayo nga mga images ang nagkadaiya nga mo pop up sa atong hunahuna. Depende kung giunsa nato pag-portray ang Ginoo. Alang sa ubang mga tao, kung maghisgot kanita o Ginoo, ang imahe nga mosulod sa ilang hunahuna, mao nga ang Ginoo sama sa akong nasulat na drawing, no, sa akong papel, nga ang Ginoo tigulang nga tawo, taas nga bungot, pution, nga naglingkod og usa ka trono, no, mao ni siya. Mura ba og sa tan-aw nato murag grandfather ang Ginoo, no, sa katigulang no nga tawo nga puti, no, buhok o bungot na naglingkod sa trono. Ang uban sad, basta gani Ginoo atong hisgutan, ang imahe nga mosulod dayon sa ilang hunahuna nga siya usa ka tawo, no, nga dunay golden robe, golden crown, golden scepter no, sa iyang kamot, no. Mura ba og mga Europeans, no, nga sa ilang tan-aw ang Ginoo usa ka hari, no, usa ka hari, no, usa ka kamhanang hari, no, nga nagmando no sa kalibutan. Alang usab sa uban, ang ilang tan-aw og imahe sa Ginoo, ang ilahang picture nga ma-create, no, sa ilang unahuna kung maghisgot ta Ginoo, murag pareha katong naa sa Vaticano, sa Ginoo nga muscular, nya nag-touch sa kamot sa katawo, no, nagpasimbolo nga naghimo siya sa tawo ug sa tibuok kabuhatan, no. Sa atong tan-aw murag kusgan kaayo, murag sa pinulungan pa na karon sa mga athletes, murag ba og weightlifter god, no, tungod kay muscle, muscular kaayo. Well, balik ko nako, we have varied images when we speak of God, no, kung sa gani depende sa ato ang personal kaayo nga pagtan-aw, no, pag kumbinser, no, sa atong kagalingon kung unsa ang Ginoo. Ug ang tanan nga atong mga imahe sa Ginoo nga nagdepict niya, wala gyud ay lain nga gidepict, no, nga ang Ginoo gamhanan.
Ang Ginoo mighty, no? Ang Ginoo kusgan, no? Muna niya gamhanan, mighty, kusgan. Diya sa ebanghelyo magod mga igsuon, hinungdan akong isultin niyo kining mga butanga tungod kadiya sa ebanghelyo, gamhanan si Jesus. Gani ang mga tawo no sa iyahang sa Capernaum nga nakadungog sa iyahang tingog, sa iyahang sangyaw, sa iyahang pagwali, nakaingon sila nga natingala sila tungod kay ang mga pulong ni Jesus, ang iyahang pagtudlo, doon na may gahom, no? Doon ay gahom. Ug gani bisan ang tawo nga giyawaan o ang yawa mismo diha sa ebanghelyo, nakailaman kon kinsa si Jesus, ang atong Ginoo. Sa iyang title sa ebanghelyo nga gitawag nga gigamit sa yawa, you are the whole, I know who you are, no? Jesus nga taga Nazareth, no? Nasayod ako kung kinsa ikaw. Ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios, the Holy One of God. No? Sa ato pakaila ang yawa, no, kung kinsa ang Ginoong Jesus. Ug unsay tubag sa Ginoo diha sa ebanghelyo, when he was addressed the Holy One of God by the devil, o sa pana no bisan sa asa dapitan, no, daghan kaayo ang mutawag niya, no, dili raman kining karon nga ebanghelyo nga madungog nato nga si Jesus gitawag, no, og talagsaon kaayo nga titulo karon, the Holy One of God, or dunay laing mga bahin sa ebanghelyo nga tawgon siya the Good One, ang maayong magbalantay, or the Great One, no? Sa iyang giingon sa daotang espiritu, paghilom, no? Keep quiet, hilom og gula sa tao. Ngano ba nga gisultihan sa Dios ni Jesus ang yawa nga muhilom? Usa tingali sa mga rason nga para nako nganong iyang gipahilom ang yawa, mga igsuon. Tungod kay in the first place, ang Ginoo dihang mianhi siya sa kalibutan, nagpakatao pinaagi sa mahal nga Birhen Maria. Wala man siya muanhi aron i-display ang talagsaon niyang gahom, ang iyang gahom. Wala siya muanhi aron ipanghinambog ang iyang might or isulti nga to sa kadaghanan nga I am very holy, I am very powerful, and you are not. Again, usa sa mga rason tingali tungod kay wala muanhi ang Dios aron iparada nato sa daghang mga tawo His power, His might, and His strength. Much more His holiness. The Lord, when He came to be with us, He did not come here to be successful. He come here as Jesus Christ, faithful to the Father's will. Kana bang ang iyang pag-anhi, dili man pagpasundayag, dili pagpasikat, ug labaw sa tanan dili pagpasigarbo sa daghang mga tawo kung kinsa siya, kun dili aron nga motubo ta sa pagtuo ug pagsalig niya ang Ginoo. Maunta ni ang atong katunan, mga igsuon. When He came here, He was allowing Himself to become a nobody. Gani na tawo siya sa Bethlehem, nagdako sa Nazareth. Nya unsa ra gud in tawo ni sa panahon ni Jesus kining Bethlehem ug Nazareth? A no town. Kana bang ubos yun ka tanang ubos, no? Minghoy tanang minghoy ang maong nasod. Pagpasabot nato nga ang Ginoo wala siya muanhi aron ilhon nga dako kun dili ubos uban nato. God, Jesus, kung nianhi pa siya aron mahimo siyang somebody, dito unta siya magdako sa Jerusalem sa kasikat kayo nga lungsod, but He opted to be a nobody, to give meaning to our lowliness, to give meaning to our being nobodies, no? Kita nga mga nobodies gipakatawhan sa Dios o nagpakahimo sang sama nato mga nobodies aron kita nga mga nobodies mahimong dalhon niya into becoming somebody in the eyes of God, in the kingdom of God. Balikon ako, mga igsuon, nganong giingnan niya ang yawa karon hilom, dihang miingon siya, ikaw ang balaang sulugoon sa Dios. Tungod kay pahinumduman ta sa Ginoo na ang Ginoo wala mo anhi aron pagpasigarbo, pagpasundayag, pagpasikat, no, sa iyang gahom, kundili aron kita nga mga naubos. Ug wala gani, no, nang naubos kaayo ang atong mga dignidad tungod sa sala, iyang dalhon pag-usab in him being a nobody. Aron kita nga mga nobody sama niya dalhon niya balik nato sa himaya into glory. So mo ni mga igsuon pahinumdum nato karon taliwala sa pandemic. The Lord comes to us in our lowliness. Naaman siya nato uban karon. Balikon ako, yanhi siya.
Ang uban tingali nagdahom nga muanhi siya aron harian ta sa maghari nga gamhanan, or aron muanhi siya aron ang atong mga suliran sama ba og problem solver, solbaro niya. Well, he is like, gamhanan man ang Ginoo gyud, no? Wa man magpaswala man, wala man ko mag-ingon nga dili sa gamhanan, di siya makasulba sa atong problema. But that is not why he came here. He came here for us, not for our problems, not for our sickness, not for our pains. He came here for us. What will he do with us? He will strengthen us. So that's why he will not take away our pains. No, dili wala man niya Ginoo aron kuhaon ang atong mga pains. He will come here to strengthen us amidst our pains. Munang usahay, murag tanaw na murag luya kay ta, murag weak kay ta in front of our pains. But then how do we survive? How did we survive until today? Tungod kay ang Ginoo na adinha og lig-unon ta niya aron musago makasugakod ta sa atong mga problema. The Lord came here to assume our pains. Yes. He will strengthen us. He will not take away our pains, but he will somehow, kung dili na nato kaya, take possession of our pains. Aron siya na ang musagubang ining tanan alang nato. The Lord did not come here to be handsome. The Lord came here to assume our ugliness tungod sa ato ang mga human sufferings. In the Eucharist, mga igsoon, sa Eucharistia, pahinumduman, di kita pag-ayo sa Ginoo. Kung giunsa niya pag-anhi, He comes to us to be with us. Diha sa Eucharistia, in the form of the bread and wine, sacramental nga mga simbolo, to remind us, no, that the Lord will come to us, not in an appearance of a cake, no, kanabang magkapamalandong tatani, no, kanabang ang Dios mipakita nato dili cake, dili simple nga pan o bino, dili cake nga tamis kaayo o di gid ka kabalibad, irresistible ba sa atong tan-aw, sa atong panglasa. The Lord will come to us under the appearance of a host, pure flour, no salt, no sugar or baking powder added to it aron motubo, only water and flour. The Lord's blood atong i-take di santos nga misa will also be given to us, not like champagne or fondador or emperador or red horse nga expensive, or whiskey baka or brandy nga mahalon kaayo. But the Lord will come to us under the appearance of a simple wine to remind us that kanabang, yes, He is mighty, He is powerful, He is full of strength. Pero dili ni aron wala siya man aron magpasundayag nato sa iyang gahom. Mianhi siya aron mahinyan siya nga sama nato ubos, simple, aron kita nga mga ubos ug simple ang dalhon iyang himuong kusgan, himuong iyang lig-unon. Yes, while the Lord encourages us to not to run away from our pain, the Lord comes to us to embrace our pain. Di gyud nagkuhaon sa Ginoo ang atong mga sakit, ang atong mga kalisod, ang atong mga problema, but He will come to strengthen us, and eventually He will come to embrace us with our pains, with our sufferings, with our problems, with our sickness. The Lord comes to us to embrace our human weakness, no? And so let us not be afraid of pains. Let us not be afraid to be weak, no? Let us not afraid to get sick, no? Tungod kay in our weakness, in our powerlessness, the power of God shines forth through us even more. Kanabang taliwala karon sa pandemic, magsige tingali tag pangutana, ngano nga pa man gyud ni kuhaa sa Ginoo ang pandemic? Ngano nga pa man gyud kuhaa sa Ginoo kining sakit, no, kining kamatay, kining krisis, no? Asa man di siya? Basig wala siya. But actually He is with us. But He comes to us. When He comes to us, He will not come to take away our pain, to our sickness, our pains, our problems, our sufferings, even COVID. COVID will become a part of our human history already. It has already. Pero unsay iyang atuyo ngano naaman ka siya, magunsa siya. Yan siya. Aron lig-unon ta. Aron sama kung dili na nato kaya nga atong mga pagsulay, siya mismo ang musukol para nato. And He will embrace us eventually with our pains, with our weakness. Karong mga panahon na dili man kita ang dapat magpakaginoo, kung dili siya atong saligan mag-ayo. Well, dili lagi nato dayon makita ang grasya nga iyang gidala tungod kay simple man sad siya. Pagkatawo siyang simple para nato. Pero mao ni siya ang punto nga in that lowliness of God, when He shows up and join us and be with us, that's exactly the moment where we have to have faith in Him. No?
nga dalhon ta niya sa kahimayaan, dalhon ta niya sa kasulbaran sa atong mga suliran, dalhon ta niya sa kaluwas, sa kalampusan, sa kaaliman, no, sa tanan nga atong giatubang karong adlaw. So we don't have ayong kahadlok, no. Wa po ni magpasabot nga di ta mahadlok nga maglaag-laag kay na COVID, di ta mahadlok sa COVID, mula agyod, suroy gyud, no. No. Maunta ni ang panahon ba nga mas musalig ug mulaom ta sa Ginoo sa iyahang sa iyahang gahom, sa iyahang strength, sa iyahang pagkaginoo. But again, He will not come to show us that He is God like a king, no? Like, ano bang, yan, snap, yang walaon ng COVID. No, it's not like that. No, God will come to us and join us in our fight with COVID. Kana bang bisag na ang COVID, nganong ligunon, nganong makalahuta, itong pagkaligunon ta niya. Himuon ta niyang kusgan, himuon ta niyang malahutayon, taliwala sa atong gisulay, sa atong pagsulay nga mao ang COVID. Mga igsuon, sama sa iyang giingon karon sa ebanghelyo ngadto sa Yawa, yang giingnan siya, "You are the Holy One of God." Yes, I hope we know Him. Kasabalo tatakin sa siya. But we don't have to expect nga iya ginang murag ba og magic ba, murag Avengers, murag mga gamhan, murag mga heroes no, nga iyang himuon sa kalibutan. What He will do is that He will come and join us in our fight, in our weakness, in our pains. He will strengthen us, and eventually He will fight for us. And that's enough, no, para mulaom ta og musalig sa iyang gugma ug gahom mga igsoon. Mga igsoon dinhi na lang ko kutob, sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti uno ko sa pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon sa atong pamalandong, sa atong mga TV, atong mga radyo, sa nagtan-aw sa atong television. Good morning or God bless you. Sa atong mga Facebook followers ug atong mga YouTube page subscribers. Salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta og pagpaminaw nini atong istasyon nitong pamalandong umadamong ni Archbishop Martin. Ngadto sa mga naminaw gyud adlaw-adlaw, greetings nako ninyo diha, no. Sa atong mga sharers labi na diha sa Pangdalaga na si Ma'am Lizel Bungabong, masihang pamilya. Good morning niyo diha, no. Diha sa Santa Teresita na diha ang kapilya sa Mintiring na diha si Ma'am Emma Filipino uban sa ilang kapitan si Kapitan Reniel Aso. Good morning niyo diha. Diha sa Muntol na si Ma'am Rosvilla Kalimpusan uban sa iyang mga kauban sa buhat, no, sa mga GSK leaders nato diha sa kapilya ni Santa Cruz. Sa kapilya sa Lipusong Pantaon, panaog dinhi sa ubos, no. Sa Pika sa Gimad, Kinuman, Pulot, Bagakay, Bungbong. Good morning yo tanan diha, no. Akong greetings pod nila ni Ma'am Julien og Marifela Dion diha sa Clarin, no, sa kanunay naminaw ni sila sa atong pamalandong uban ni namunduhan ni Archbishop Martin og ninyong tanan nga nagsuporta kang Sir Joel Aclao, kang Ma'am Helen Acompañado, kang Ma'am Evelyn de Gracia, ninyong tanan mayong buntag. Special greetings nako sa mga naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay karong adlaw, ngadto kang Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania and family, kang Ma'am Benny ug Sir Dado Canunio, kang Tatay Ben ug Nanay Rafaelia Estose uban sa ilang pamilya, kang Archie ug Angel Banjala, kang Joshua Estose, kang Tutbin, kang Paridaril ug Rixen Estose sa ilang mga anak, kang Nanay Helenovo uban sa iyang pamilya pod, no, kang Dr. Lady Mayres Perez uban sa iyang bana si Kuya Aldrin uban sa ilang mga anak, no, si Adriana, si Paula ug si John Paul. Mayong buntag ninyo. Kang Paridudong Tumataw uban sa iyang asawa ug mga anak niya sa kabatuan sa ilang mga silingan sa pamilya de Los Santos, Tak-an, Mides, Ringot. May adlaw may buntag ninyo diha, no. Sa pamilya ni Sir Ayan ug Ma'am Jean Veloso diha sa Olario Village uban sa ilang anak, no, si RJ. Sa pamilya ni Pari Oscar Rivalo diha sa Calabayan, sa pamilya ni Rodel ug Emma Alamilio diha sa Banyaderos Sulod, no. Sa pamilya ni Nanay Grace Pang-an uban sa iyang mga anak, no, kang Jeanine, kang Ninia, Jessie, ninyo may buntag niya diha tanan, no. Diha sa Eastern Village, kang Richard ug Faith Pation diha sa Pulot, kang Kuya Sani ug Ate Marites Suminal diha sa Lamaan, kang Kuya Sani ug Honorable Bebe Neri diha sa Banyadero, kang Tito Nick ug Ma'am Lemfa Sitaka diha sa Manabay, no, sa kang pamilya ni Ate Marive Craagas diha sa Merkado, sa mga kauban ko diha, no, ta mga taga Merkado ato mga sukitig paminaw diha may buntag niyo tanan diha, no, sa tanan nga niya diha na diha karon naninda, namalit, nangumpra kaninyo tanan may buntag. Akong greetings karong adlaw pod mga igsuon, tuwa sa Baliangaw nga ato mga igsuong mga young clergy, no, mga batanong pari sa parokya sa Diocese of Osamis. Kay naghimo sila sa ilahang binulano nga gathering, wala ka gamay raman sila unya luag sad kayo ang ilahang gitapukan, no. So good morning niyo tanan diha at mga fathers, no. Og
Kaninyo tanan nga naminaw sa walay puas hangtod sa hangtod. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagtabang o pagsuporta sa atong programa. Igsuon, hindi na lang kukutob ayaw kalimot nga ang maayong balita nga mao ang pulong sa Dios. Ang ngayon gayud nga pamation, pamalandungan og paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga nagpuyo sa pulong ni Jesus. Isama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang mga dahon dili gayud malaya ug timpo sa tingbunga mamungas sa maayong mga bunga. Igsuon, ugma na usab uban sa panabang ug pangamas sa atong mahal nga inahan si Santa Maria nga gitawag natong mga masamisnon ug ang Birhen sa Kuta. Ang Dios magapanalangin unta kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.